na bumisita sa Taiwan o di kaya tanggapin bilang bisita mga Taiwanese officials. Inamyendahan ang bagong kautusan ng Executive Order 313 na ibinaba noong December 17, 1987 ni dating Pangulong Cory Aquino na nagsabing walang sinumang opisyal ng gobyerno ng Pilipinas ang maaaring bumisita sa Taiwan on official purposes o tumanggap man lamang ng mga visiting Taiwanese officials o gumawa ng anumang opisyal na aktibidad na may kinalaman sa Taiwan ng walang clearance o paintulot mula sa Department of Foreign Affairs bilang pagkilala sa One China Policy. Pero sa ilalim ng Memorandum Circular No. 82 na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin nitong 15 ng Abril, ipatutupad lamang ang travel ban sa mga matataas na opisyal tulad ng Pangulo, Pangalawang Pangulo, kalihim ng Foreign Affairs at kalihim ng National Defense. Layunin na naturang hakbang na i-maximize ang oportunidad para sa pagsulong at yung pagpapalawak sa priority areas of investment ng bansa. Sino mga opisyal ng gobyerno na bibisita sa Taiwan para sa economic, trade, and investment purposes ay gagamit lamang ng ordinaryong pasaporte at hindi kailangan gamitin ang kanilang pulang pasaporte at yung kanilang opisyal na titulo batay sa circular. Inatasan din ng mga ito na ipaalam sa Manila Economic and Cultural Office of MECO ang layunin ng pagbisita bago ang kanilang biyahe at makipag-ugnayan din sa MECO sa panahon ng biyahe. Kailangan din magsumite ng kanilang report sa ginawang biyahe ang naturang opisyal sa MECO at maging sa DFA. Ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan naman o mga ahensya sa pamagitan ng MECO ay maaaring tumanggap ng delegasyon mula sa Taiwan para sa economic, trade, and investment purposes. Gayunman, kailangan din ipabatid ng mga kinaukulan sa MECO ang pagbisita nila na 5 araw bago ay tinakdang pagdating at magsumite rin sila ng ulat sa MECO at DFA.